No? Sabi rito sa mga Hebreo 5:4, at sino man ay hindi tumatanggap sa aking sarili ng karangalan, ito liban na kung tawagin ng Diyos na gaya ni Aaron. Kaya mahilig lang sila sa karangalan. Elder ako, 5 months kami, at tatawag doon, at pastor ako, evangelist ako. Oh? Gusto lang nila karangalan. At sino man ay hindi tumatanggap ng kanilang sariling karangalan, ito liban kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Oh? Ibig sabihin, ang Diyos pala ang tumatawag gaya ni Aaron. Ibig sabihin, huwag kang tatanggap ng karangalan. Pastor ako, pero ang tao lang pala nag-appoint sa'yo. Hindi pala ang Diyos nag-appoint sa'yo. No? Pag sinabing kagaya ni Aaron, ibig sabihin, mayroong experience doon at na pagtawag sa panahon ni Moises. No? Na kapuwang ni Aaron si Moises sa panahon na yun, kung paano magtawag ang Diyos ng kanyang mga sugo. No, sabi rito sa Santiago 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo. Kasi lahat na lang pastor eh. No? Lahat pastor. Pupunta sa Amerika, mag-evangelist, pastor. Oh. Tapos pag uwi sa church, pastor. Tapos papunta sa ibang probinsya, tawag doon, uy, may dadalaw dito sa ating pastor, pero nag-evangelize pala. Ang gulo, hindi ko maintindihan. Oh. Tapos magkukursid sa labas ang tawag pastor. Oh, pag uwi na sa church, pastor pa rin. No? Huwag maging guro ang marami sa inyo. Puro na lang sa iyo mga guro. Okay, puro na lang kayo mga pastor. Oh. Dati nung buhay pa ang propeta, matunog ang pangalan ng propeta. Ang pastor ang pinaka kulang, parang hindi pansin. Di ba si Nebel? Parang ang propeta ang panahon ng hindi ko gagamitin ang salitang kasikatan na. Kasi salita 'yan ng denomination. Ang ibig sabihin, ang pahid ng Panginoon mas nakikilala sa pamamagitan ng pagkapropeta. Yung pastor parang hindi masyadong nabibigyan pansin sa panahon na 'yon dahil doon lang siya sa loob ng iglesia. Parang talagang alipin, mangalaga lang, pastor lang talaga. No? At atong mahayo, yung kaloob doon tawag doon ay mas angat kumpara sa pagkatawag ng sa pastor. Pero ngayon, ang hinahabol ng mga ito, pastor. Ano bang mayroon sa pastor? Wala bang pera sa teacher? Wala bang pera sa evangelist? Wala bang pera doon sa apostol? O marami lang talagang pera sa pastor? Kasi ganaman, ang sinabi lang sa Biblia, kung sino ang pastor mo, ayun naman talaga, kahit sinabi ng propeta yun eh. Doon mo ibibigay mo yung ikapo at ang iyong offering. Kung saan ka nakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, binibigay mo yun, hindi pa dahil sa tao. Ang pastor pa rin talaga natin ang salita ng Diyos. Kung saan ka nakikinig. Ibig sabihin, ang ikapo mo, hindi mo yung binibigay dahil sa pastor. Binibigay mo yun, hindi ka nagbigay dahil sa nagbibigay ka. Binabalik mo ba lang ang hindi sa'yo? Hindi naman sa'yo yun eh. Yung 10% ng pinagtatrabuhan mo, hindi sa'yo yun. Sinasauli mo lang. Pag hindi mo binigay ng 10% yun dahil inuna mo pa sarili mo dahil at mayroong nga pangangailangan, mga bagay na yun, hindi ka naging matapat sa ikapo mo. Ninanakawan mo ang Diyos. No? Eh bakit pastor, pag nagbigay ka ng Virgil, pag nagbigay ka ng bakit pastor ang gumagamit? Kung ginamit ng manggagawa, kaya namin mga manggagawa, may hirap lang kasi kami eh. Ako, naghahanap buhay ako. Yung ibang mga pastor yan, full time. Pero yung mga malalaman mo na lang, yung mga ikapo nila, malalaman, may kotse na, tapos may mga magandang kung nagagamit sa church, okay lang yun. Nagagamit sa mga okay lang yun. Pero yung iba minsan nagagamit sa personal nilang mga di ba? Basta para kay Lord yun. Tapos gagamitin ng pastor yun para sa ministry, para kay Lord. No? Kasi ang Diyos ay Espiritu eh. Pero ang hindi naman nakikita ang Diyos dahil siya yung Espiritu, pero makikita siya sa kanyang templo sa pamamagitan ng mga totoong mga pastor at gagamitin yun para sa ministry. No? Kaya makikita natin, sabi niyo, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalaman tayo na natatanggap na lalong mabigat na hatol. Di ba? Yung lahat gusto maging pastor.
Tapos at may hatol pala, yun, pag gusto lahat, gusto lang ng mga pastor. Hindi sila takot matulan. No? Pag may natulan mga barjeo, huwag ka na magsasabi may natulang kita. Hindi naman ako mahatol ang salita Bago ka pa magsabing inatulang kita, binanggit ng salita ng Panginoon na mabigat ang hatol. Pag lahat na lang kayo puro pastor, kahit nag-evangelist naman kakalahating taon na sa Amerika, kalahating taon na sa Pilipinas, tapos pagdating dito, pastor pa rin. Sa binibigay mga at tatawag doon ng mga ikapo, sa pastor ang bagsak, nga naman sa evangelist. Si iba nagbibigay, biro mo, Branham Tabernacle, tapos yung ipon ng mga tithes ang offering sa panahon ng propeta kay Pastor Nebel na. Hindi na kay Brother Branham. Tapos nagbibigay lang si Pastor Nebel ng support financial sa propeta kay Brother Branham. Pero church ni Brother Branham yan. Kasi siya ang unang pastor doon Nang hindi pa siya propeta o hindi pa siya evangelist Pero nagbibigay ng tulong ang church ni Pastor Nebel kay pag may hayo ang propeta. No? Pero si Pastor Nebel na ang namimihala ng financial. Ayaw kasi ng mga pastor ngayon yan Ako ang pastor, aking tong church. Kaya pag namatay ang tatay ko, ako kailangan maging pastor para mamahala doon sa church ko at mga tithes offering. Kami pa rin mamamahala sa mga tithes and offering. Ayaw naman mo, tapos biabutan lang ako nila. Ayaw kong ganun. Anak ako ng pastor ko na pumanaw na Kasi kailangan kami pa rin mamahala. Kami pa rin magbibilang ng salapi doon sa mga tithes and offering. Hindi nila kaya yun Nahulog sila sa ganun, ayaw pa nilang aminin. Ano yun? Popularidad, power, babae. Ang iniisip nila yung karangyaan ay yung mga bagay na kung ano mayroon sila ngayon. Ako wala pa ako nababalitaan ng pastor na mahirap tapos namatay tapos anak ang pumalit. Wala pa. Bagkus mayroon akong alam, literally. Mayroong pastor na pumanaw, may anak naman siya. Bago mamatay yun, nangangaral na rin yun. Pero ang pumalit, diakono, hindi naman anak. Kasi ang offering doon ay pawid lang church. Sa summer yun. Hindi ko na sasabihin kung kaninong yun. Tapos mga trabaho doon, mga maliit lang siguro ang ikapo. Diakono ang pumalit. Pero ngayon, naghahabol sila sa mga bagay na kung saan hindi na doon sa ang Diyos ang nagtalaga, kundi talaga taon nagtatalaga. Why? Alam mo na. Kaya babalik ko yung tanong ko kanina. Ano ba mayroon sa pastor? Ano ba mayroon sa pastor? Bakit lahat na lang pagdating sa pastor, sikat na sa Mr. Meeting? Brad, pastor. Nakarinig ka na ba sa Mr. Meeting? Meron doon dumalo na meron ganun. May dumadalong ebangelista, meron dumadalong na mga meron. Pero nagtataka lang ako pag may meeting, kahit na ebangelista yun, tawag pastor. Puro pastor ng tawag. Kahit hindi pastor, kahit ibang ebangelista, kahit yung iba ng apostol, kahit iba ng teacher, dumadalo sa Mr. Meeting, may ganun kaloob pero dahil nakikinasanayan na pag nagbitbit sa Mr. Meeting, pastor, para ba nagiging na lang yung salitang pastor nagiging power ng isang samantalang ang propeta hindi nyo tinatawag, Brother Branham lang. Brother Branham. Tapos elder. Ngayon, elder. Yan. Yung propeta na naghubog sa atin sa panampalataya, binalik tayo sa aral ng unang mga bilang, tatawagin, Brother Branham lang. Ako tawag ko sa kanya, Prophet Branham. Nirespeto ko. Hindi dahil sa tao, dahil nirespeto kong kaloob na sa kanya nagmula sa Diyos. Kayo, huwag na kayo magtataka. Ginagalang ko kayo bilang kayo. Pero kung hindi naman nagmula sa kaloob talaga ng Diyos, pasensya na kayo, kahit pastor kayo, brother lang tatawag ko sa inyo. Kung wala talaga, pag mayroon kayong sistema na hindi nagmumula sa Diyos, diretsahan na tayo doon. Bakit ka tinatawag ng kapatid? Brother pa rin. Kasi kailangan ko ibigay ng aking kaaway Pero kung sasabihin ko pastor, isa lang ang pastor ko sa langit. Pero kung talagang nagpapasakop ka sa katuwiran ng Panginoon, tatawagin ko ngayon pastor, pero double honor ko. Yung double honor, ibig sabihin double honor. Yung una ang salita, bago kayo. Ayun ang double honor. Hindi kasi yung iba nagpapa-double honor, pero binabypass ang salita. Nado-double honor mo lang pala ang pastor, pero yung salita ay binabypass na. Merong ganun May nagpapa-double honor ang pastor sa church nila, pero maraming mga salita na tinatakwil.
no? Yung Holy Ghost at nilalagay sa likod. Pero sila nagpapa-double honor. Hindi ganon. Ang double honor na tinawag, unang salita, susunod ang pastor. Alipin tayo ng Holy Ghost. Hindi yung Holy Ghost ang ginagawa yung alipin. Sana klaro rin. Ika'y bumalik